Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon ay isang mahalagang bagay po sa ating mga security professional, no? Lalo na po kung sila po ay under trainings or even sila ay nasa kanilang mga duty, no? While they are in the performance of their duties, no? So basically ito po ay yung tinatawag na note taking, no? So ito po ay napakahalagang bagay dahil sa pamagitan po ng note taking, diyan po nag-uumpisa, no? Pagka, let's say, gathering of information, no? Report writing. So, nagsisimula po yan sa note-taking, no? Kasi wala po tayong maisusulat sa isang information report or investigation report kung wala po tayong naisulat sa ating mga tickler or what, no? So, basically, note-taking is the systematic process of recording, summarizing, and organizing essential information, okay, from sources like lectures, meetings, or readings, no, and even observations, okay, for future reference, learning, or action, okay. Tayo po, ang inyong lingkod po, no, ito pong mga nire-lecture po natin dito po sa ating YouTube channel, no? Ito po ay bunga ng mahabang karanasan, no? At sa pagle-lecture ko po sa inyo dito sa ating channel, ako po ay bumabaybay, no? Doon sa mga ating mga note-taking na isinagawa, no? Doon sa mga nakaraang mga trainings na ating dinaluhan, okay? O pagsasanay na ating dinaluhan. Okay, kaya po sa ganang akin po, ito po ay ibinabahagi natin sa mas nakararami sa pamagitan po ng channel na ito. Okay? So, minsan may nagtanong, bakit ko po ba ginagawa ito? Simple lang po ang sagot ko dyan, para po makatulong dahil naniniwala po tayo na ang ating mga security professional ay makakagawa ng kanilang mga trabaho, no? Kung sila po ay equipped, no, ng tamang kaalaman, no? At skills, no? So ito po, sana po ay makatulong po sa ating mga security professional, no? So basically sa note taking, 'di ba? Sa mga gwardiya or security professional, napakahalaga because this is the primary tool for reconstructing the details, no? Every time you attend the trainings, seminars, lectures, or even while observing at your tour of duty or on your post, no? So while on duty, so minsan may mga nakikita kami, mga observation ka, so dapat sinusulat po natin yan sa ating mga tickler or logbook. No? Kaya sabi diyan, primary tool for reconstructing the details. Kasi, let's say, gabi, no? Pag ikot mo, may nakita ka parang tumakbo. Di ba? So, anong oras yun? Diba? Ano suot? Anong ano, di ba? Kung na-flashlightan mo, ano suot? Pag ikot mo, meron kang nakita na enclosure na bukas na. Pwede mong pagtagni-tagniin yung ebidensya. The following day, may nag-report na may nawawalang ganito o may nanakawan na ganito. Di ba? So, that is napakahalaga niyan sa pagtatahi, no, ng ebidensya. Okay? Kung kinakailangan gumawa ka ng report para dyan, so wala kang magagawang report kung wala kang naisulat, no, na notes or, di ba? So, it is the immediate records of facts, persons, events, and vital information. Di ba? So, napakalaga ng note-taking. And it is the information on hand. Ano yung nakita mo? Ano yung naobserbahan mo? Ano naramdaman mo? Di ba? So, dapat yun maisulat mo. Okay po? So, ngayon, merong tinatawag na effective strategies on note-taking. No? So, sabi diyan, focus on understanding. Let's say, ano ibig sabihin niya, no? So sabi rito, prioritize summarizing and paraphrasing over transcribing verbatim. Di ba? Nakikinig ka sa lecture. Sabi doon, GO number 6 or General Order number 6. Medyo mahaba yan. Maraming mga security professional, pagka during interview, hindi may recite yung GO number 6. Di ba?
to receive, obey, and pass on to the relieving guards all orders coming from company officials, post in charge, or shift leaders. Napakahaba niya, no? Medyo mahaba yan pagdating sa general order. Pero, pag inunawa mo yan, ano po ba ibig sabihin niya, no? Tinalakay na rin po natin yan sa ilang mga video natin, no? Napakahaba ng GO number 6, pero ang ibig sabihin po niyan, proper turnover. So, yun po yung nilalaman, focus on understanding. Huwag mong isulat lahat ng sinabi ng lecturer. Di ba? Doon ka lang sa pinaka-esensya, yung diwa. Okay po? Number 2, use abbreviations. Di ba? So, kung mahaba yung terms or what, pwede kang sumulat ng abbreviations. Di ba? So, or symbols or shorthand, no? To increase writing speed, no? Kasi mabilis eh. Di ba? Or halimbawa, nag-o-observe ka, so, sulat mo lang. Okay? So, use abbreviation, no? Highlight key information, use visual cues to mark crucial concepts, di ba? So, while you are in the training or seminars, di ba? So, kung ano lang yung mga crucial or vital concepts na dinidiscuss, yun po ang ano natin. Kasi later, pwede nyo ma-research yan eh, di ba? So, review regularly yung ating notes. Bakit? To fill in the gaps, no? Para at least nag-note ka, tawag niyan, makakabuo ka ng diwa, no? Makukuha mo rin yung diwa, no? Most likely similar doon sa diwa na sinasabi nung inyong lecturer or speaker, di ba? And of course, keep it simple, no? Sa mga security professional po, napakahalaga po ng paggamit ng tickler, no? Sa ngayon nga po, medyo obsolete na yung tickler kasi we use smartphones, no? Android phones. Pwede kang mag-note-taking through phones. Di ba? Okay po. So, sa mga susunod na video po, tatalakayin po natin yung ibang aspect or konsepto about note-taking. Tulad ng ano ba kahalagahan, features, no? Characteristics or what. So, for the meantime, ito po muna. Maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.